So Mm. ngayon, kahit ano pang palusot ni Riza, yung lahat ng amendments na ginawa niya, insertion pa rin yun. Kasi wala siya sa NEP, di ba? Wala siya sa NEP, So, correct. Ganun lang yung simple explanation dun eh. yes. Kahit Kung wala sinabi yan niya sa na, NEP, insertion yan. the very big, which is they're avoiding to answer, is ito. Kung nagpasok ka ng new items sa proposed budget, meron kang mga programs and projects na tinanggalan sa NEP para mapunduhan yung insertion mo. Kasi ang Correct. gagalaw, ang budget kasi, gagalaw lang yun eh. Kung may 1,000 pesos na budget, 1,000 na yun. Kung Correct. nagpasok ka ng grocery items na 100, at ang budget mo ay 1,000 lang, saan kukunin yung 100 pang grocery items? So may babawasan ka na iba, na transportation and everything. So yan yung ayaw lang sagutin. Meron kaya sa ano, di ba sa YouTube merong mga ano, meron yung mga riders, Villanueva. Hanapin ko nga, baka mayroong mga rides dyan. Pag mapapadaan kayo doon sa streetlight kinembular ni ano, sa may, ang tawag dito, yung streetlights ni ano, sa streetlights ni Risa. Paano nyo naman kami? Picture niyo Video naman. nyo, oo. Pagpiestahan natin. 'Di ba? Mga motovlog, oo, yung mga motovlog na ganyan. And hi there. Hi Miss Laika, hi Sas, hi Joey. Hi. Hi everyone. Sa ating mga talagang mga sobrang active na mga kababayan. Ay nako, kaloka. Alam mo, sa totoo lang, kayong dalawa, Sas and Joey, talagang sa totoo, iniisip ko, grabe, last year pa itong pinag-uusapan lahat. From Dutertista, alam mo yun, yung concept na sinimulan mo, Joey. Dutertista vote and everything. Tapos, alam mo yung unti-unti siya nag-unravel. Tapos ngayon, ito, lumalabas talaga yung pinakatago-tago nila, di ba? So, si Risa Intoveros, as in, dapat hindi natin tigilan to. Kasi, sa totoo lang, sobrang nagumalinis siya, di ba? So, kahit ano pang gawing carefully worded statement niya. The thing is, hindi niya, sige. Nabasa mo there yung mga explanation ng mga minions ni Risa. Yeah. Someone sent Nila me. Jesus Falsis, nila Attorney Reyes, nila yung mga TikTok warriors nila, ayan. Oo. Kasi, ang sinasabi nila, di ba, na the thing is, she did not approve the BICAM and she did not approve the ratification. Well, alam naman kasi niya na kahit hindi siya mag-approve ng ratification at hindi siya mag-approve ng BICAM, papasa yung budget kasi minority siya eh. Minority siya eh. Actually, I'm just catching up kasi hindi ako nakasunod kayo na sa inyo. Naputol-putol. But anyway, hindi ko alam kung anong iba yung napag-usapan. But the thing is, Coco and Risa, they voted no for the ratification. They also did not vote for the BICAM. In the same way that Bato and Bongo did not vote for the BICAM and Amy did not vote for the BICAM. Umayo pumalis na si Bato nun eh. But the thing is, meron silang, during the ratification, si Bongo, he manifested na, okay, boboto siya, pero he called out yung zero PhilHealth. Sinabi niya yon. And si Amy, talagang wala naman talaga sa ratification kasi parang nag-boycott na nga siya. But the thing is with, hinahanap ko pa lang kasi, yung DPWH budget kasi, hindi masyado siyang gumalaw from House GAB to the Senate Committee Report. Yung kasi, House GAB, yung House General Appropriations Bill, pagdating sa Senate nun, merong Senate report at saka merong plenary bago mapunta sa BICAM. So ngayon, kahit ano pang palusot ni Riza, yung lahat ng amendments na ginawa niya, insertion pa rin yun. Kasi wala siya sa NEP, di ba? Wala siya sa NEP, correct. Ganun lang yung simple explanation dun eh. Kung wala yan sa NEP, insertion yan. The very big, which is they're avoiding to answer, is ito. Kung nagpasok ka ng new items sa proposed budget, meron kang mga programs and projects na tinanggalan sa NEP para mapunduhan yung insertion mo. Kasi ang gagalaw, ang budget kasi, gagalaw lang yun eh. Kung may 1,000 pesos na budget, 1,000 na yun. Kung nagpasok ka ng grocery items na 100, at ang budget mo ay 1,000 lang, saan kukunin yung 100 pang grocery items? So may babawasan ka na iba, na transportation and everything. So yan yung ayaw lang sagutin. Kaya never sila mag-release ng kasi di ba we're asking, ilabas nyo lahat ng insertions, even sila Bato, sila Bongo, I believe may mga insertions din yan sila. Pero ang kaibahan kasi nila, si Risa kasi is, siya, patron saint of advocacy, of transparency. So ngayon, yan yung ayaw lang sagutin. Yung insertions mo na 3,035,870,000.
Saan nanggaling ang pondo ng insertions na yan? Ano ang Ano yung binawasan niyo sa NEP? pinagpupulot mo? Yes. Correct. Ano yung di ba, malay ba natin may nanggaling din sa PhilHealth, galitan ka pa sa PhilHealth kasi ang Correct. PhilHealth na 74 billion, zero, di ba? So baka may nanggaling dyan sa PhilHealth. So ikaw galit-galitan ka pa, di ba? So yan yung ayaw lang sagutin lahat. Kaya parang feeling ko, nagkakasundo sila lahat na, sige, maging mom na tayo, huwag natin sagutin insertions na yan at huwag na maglalabas mag-disclose ng list of insertions natin. Kasi ang next kasing tanong ng taong bayan, anong source ng fund ninyo? Which is, hindi lang masyado masagot yan. Kasi subway, binawasan, lahat ng flood control projects na malalaki, binawasan. Foreign assisted projects ng DOTR, binawasan na ng 83%. Binawasan. Okay? Ang subway, binawasan ng 80% ang budget. Ang DPWH, binawasan ng 67.5%. Binawasan yun. So, yung mga pontong yun, saan napunta yun? Diba? Saan na ginamit? Ito pa, Joey, ang pension gratuity fund na kinover mo na ito dati. 87.5 billion. Binawasan na lang 87.5 billion. Ito yung mga para sa pension ng mga AFP, mga retired, mga veterans. Binawasan nila. So, ngayon, yung mga bawas-bawas na yan, saan napunta yan kung nagsingit sila, di ba? So, ngayon, yan yung, pag may nakita, I would encourage people na pag may nakita silang mga rebuttal ng mga, ang tanong na natin, okay, may insertion siya, hindi siya nag-vote sa BICAM. Kasi alam naman niya yun, na kahit hindi siya mag-vote, papasa yung budget. Ang tanong, when she made the amendments or inserted her pet projects, saan niya kinuha yung pondo na yun? Hindi naman siya pwede magsabi na, okay, Grace po, ito yung insertions ko na 3 billion. Tingin mo, sabihin niya, ano yung mga na-sacrifice dyan sa mga amendments mo? Because that's 3 billion, Risa. That's 3 billion pesos. Kaya sabi ko, ang powerful ng tipay nito ni Risa. For a minority senator to to modify budget up to 3 billion pesos. Lakas ni Risa. Exactly. Diba? At saka ito, nagsimula na kami, kanina naghanap-hanap na ako ng mga, oh my God, tinignan ko na yung mga tinignan ko yung mga na-release na sa kanya kasi 'di ba? Ang press release ng DBM at saka ng Malacanang. Okay, ang DPWH out of the 1.088 trillion na approved budget. Alam mo, ang insertions diyan 410, Joey. 410 billion, almost half trillion ang insertions nila. So ngayon, si BBM nag-veto, di ba? Yabang-yabang kasi nag-veto siya. Nag-veto siya magkano? 26 billion only. May tinira na 410 billion insertions. Isipin mo yung insertions ng 410, saan pinagkuha yan? Ngayon, out of that 410 billion, as of June 30, 2025, nasa 212 billion na ang may saro, yung may allotments. May nakalist na, 212. So, tingnan ko yung insertions na Risa. Oh, talaga mga street lights, may mga lumalabas sa Mindo, sa Misamis Oriental, meron sa Zamboanga, may mga lumabas na. Talagang so, okay, let's be fair. Hindi naman natin sinasabi na pagkat may insertion, automatic related, alam natin yung kalakaran, okay. Pero we have to prove kasi na may porsyentuhan and everything. So, okay, let's benefit the doubt and, wala tayong dyan. Pero, huwag yung magmalinis siya na, alam mo yun, kung tinira-tira na si Kung Pulong sa 51 billion, dapat 49 billion na naman. Anyway, sila, ano ngayon? Diba? Ito, insertion, klarong example to. Diba? So, you see, ang iba kasi sinabi ni Senator Amy, diba? Naku, yung Duterte Block nga, hindi na-release yung pondo ng aming mga kasi mga insertions niya sila. Deadma, diba? Oo. Ngayon, si Lisa. May bidding na. June, meron nang nagsimula na yung project. So, alam mo yun, parang malakas siya. Kaya, tsaka tingnan mo yung ugali niya. Bakit? Did she release any statement against Martin Romualdez? Did she release statement against Zaldi? General statement siya. Yung flood control projects, labanan, wag accountability, yun everything. But she never called out Martin Romualdez. Kaya naalala yung sinabi na ni VP nung December ba yun? Sabi niya, di ba nagsabi niya, nag-identify siya. Yan si Trillanes, alam ko kung sinong mahawak niyan. Sino to? Si Castro, Franz Castro, sino may hawak niyan. Si Lisa, sino may hawak niyan. Kung naalala mo, sinabi niya yung ganun eh. So, it's very interesting kasi makikita mo, she never called out the very people who are allegedly involved. So, what does it tell? Diba? Alam mo si Inday, feeling ko kasi si Inday kasi parang controlled pa eh. Hindi pa siya naglalabas ng mga, parang daming resibo ni Inday eh. Tingnan ko lang Pero the thing is, we cannot speculate so much, pero dito tayo magbasa sa budget.
Ayan, ang term niya is yung controversial, sabi ni Risa Adverse, yung controversial na budget. Why could you not say that it is the worst, most corrupt budget? Kasi may insertion siya. At hindi, alam mo yun, linis-linisan, santita ba? Parang ganon. So ngayon, even if they will have to tell about confidential funds and everything, tayo wala tayong ginawa kundi, di ba? Yan, lumabas lang. Kasi we have been saying that, my goodness. Ang problema sa kanila kasi, they live in a bubble. Hindi nila tinitingnan kung, alam mo yun, parang hindi siya parang hindi nila tinitingnan din yung mga arguments from the Duterte camp and all. But anyway, she's misleading people, and the headlines of the nakita ko mainstream media, maraming nakalagay doon na wala siyang BICAM insertions, wala siyang um, um, unprogrammed appropriations na insertion. It's very, carefully worded You know, statements. at saka hindi naman kasi siya yung magde-decide nun if ever eh. Exactly. Yung ilalagay sa ano, 'di ba ang yung mga sa unprogrammed sabi ni ang pangalan nito, 'di ba yun din yung mga nirereklamo nila Coco noon na nagulat na lang sila na bakit gano'n Yes, ba't kasi gano'n hindi siya naging part ng deliberation kasi nga yung Yes. unprogrammed is not supposed to be part of the regular budget. So Yes. meron lang mga taong nagde-decide kung ano yung mapupunta sa unprogrammed funds. Ang nangyari kasi sa unprogrammed funds, ang budget kasi mahahati mo sa dalawa. Merong programmed appropriations, merong unprogrammed appropriations. Ang program, meron na itong budget. Pag sinabing ang budget ng taon na ito ay last 2025, 6,352 billion, yan yung budget. Yan ay para lang sa programmed appropriations. May pondo na, may nautang, may revenue, at napondohan ang mga different projects. Ang unprogrammed appropriations, wala pa itong pondo. Parang ano lang siya, para siyang lagayan ng mga projects and programs na mga hindi ka ka-priority, pero pag may matatrigger lang yung pag-release ng unprogrammed appropriations with 3 things. Number 1, pag may savings ang government. Number 2 is pag merong excess revenue. And number 3, pag may na-approve na loan, lalo na sa mga foreign assisted projects. Ang ginawa nila ng 2024, nagsingit sila ng Special Provision Letter D, pang-apat na trigger para mapunduhan ng unprogrammed appropriations. Ito yung kunin yung excess fund ng GOCCs ng PhilHealth. For the very first time in history, napasok yung special provision na yun. Incidentally, ang 2024, yan yung pinakamataas na increase ng unprogrammed appropriations. Kasi nung panahon ni PRD, 0-0 yan eh. Kung ano yung nasa NEP, yung sa GAA. Merong isang year lang na tumaas siya ng 100 billion. Pero yung 2023, nagsimula siyang tumaas 320 billion. Pagdating ng 2024, tumaas siya ng 449 billion. At yun nga yung lumobo talaga siya. At nalaman natin later on, just few days ago, nalaman natin na sa unprogrammed appropriations, meron doong mga flood control projects na na-release. Joey, ang pag-release ng unprogrammed appropriations, sobrang higpit, napakahigpit ng pag-release ng unprogrammed appropriations. Kasi sobrang dadaan yan sa matinding checking ng DBM, supposedly. Kasi supposedly meron kang requirements before. Yes. May mga may list ka dyan na parang at what point ka lang pwedeng mag-release ng pera doon sa unprogrammed projects. Yes. Ano yan? Tatama ba yan sa Philippine Development Plan? Tatama ba yan sa meron bang excess revenue? Sobrang higpit ng checking. Maraming guidelines. Yes. At saka dumaan yan. But they released a lot of money under the unprogrammed projects, yes, diba? Ang 2024, we're just talking about the flood control projects, may nilabas na 107 billion for 2024. Ang 2023, kasi ang total, nasa 37 billion. Kasi ang total kasi na flood control projects from the unprogrammed appropriations, ang total is nasa 141 billion ng 2023 at saka 2024. Ito pa. Yung unprogrammed appropriations na yan, kasama sa mga detalye dyan is yung tinatawag na infrastructure list of projects. Yan ay bulk. Wala yang breakdown. Isa yung sa mention ni Congressman Uma. Na pag nagde-deliberate ang House at saka ang Senado, walang nakalagay na list of projects na ito one by one. Walang line items yan. Nalalaman na lang yung breakdown yan pag pinarelease na yung fund. At sino saan nag-trigger yan? Una, yung DPWH, pag sinabi na okay, we need additional projects, we need to release fund for this, si DPWH, gagawa siya ng request sa DBM, submitting all those requirements na napakahigpit supposedly, at dadaan pa yan sa Office of the President bago ma-release ng DBM. Kaya, they cannot wash their hands.
Ha? There? Yes. Alam mo yung ano, yung sobrang complicated yan eh na ang tindi-tindi talaga ng complication niya before ma-release yung funds, lalo na kung yung source nun is from the unprogrammed. Mm-mm. Kaya hindi yan magagawa ng House of Representative or ng Senate or kung sino man yung involved na legislator dyan, hindi yan magagawa kung walang guidance ng DBM. Exactly. Kailangan, Oo, saka there, yes. Gaya nga ng sabi mo, di ba? Yung DBM, hindi na sila basta-basta maglalabas kung unprogram yan, kasi nga unprogram dapat una may savings. Ngayon, kasi sa program yan, dapat may ano rin yan eh. Dapat talaga may basbas din yan ng presidente. Yes. May post ka na ba there ng ano? May post ka na ba there ng mga amounts released from the unprogrammed? Merong lang, yung sa unprogrammed appropriations lang ng related sa flood control, yung amount lang. Flood control lang. Oo, yung 7 billion at saka yung 300. Oo. Kasi, nakita ko kasi, yung 2024, kasi umabot din siya ng 731 billion yung unprogrammed appropriations. 2024 to 731 billion unprogrammed appropriations. Yan ay may increase na 449 billion. So, ang dinagdag na 449 billion. As of December, kasi wala nga kasing transparency. As of January, nasa 438 billion na yung nalabas nila. At nag-press release sila na 60 billion galing sa PhilHealth, nakuha nila, 117 billion galing sa PDIC, and according sa mention ni PRD before, merong 62 billion galing sa SSS, 62 billion galing sa GSIS, and these amounts have not been confirmed. Kasi hindi siya na-release. Hindi siya na-confirm ng DBM kasi wala sa transparency. Ngayon, the problem is, ano talaga yung complete list? Wala silang nilalabas, Joey. Ano yung complete list? Ang sinabi na press release na is ganito. Okay, may napunta dyan para sa infrastructure, may napunta dyan para sa health allowance, may napunta dyan para sa... Yung ganun lang, pero yung ang hinihingi kasi natin, di ba? Ang hinihingi natin ay complete breakdown. Ano yung pangalan ng line item, ano yung agency, magkano yung allotment na release, ano yung date, ano yung status ng implementation, sino yung contractor, sino yung supplier. Yan yung gusto tayong makita. Kasi transparency, di ba? Pera mo yan eh. Di ba? So kung out of the 449 na dinagdag nila sa unprogrammed appropriations, magkano doon ang na-release na? At saka, give us the reference. Yan yung hinihingi natin na, pag sinabing transparency, yan yung hinihingi natin. Ayaw nilang ilabas. So, bakit ayaw nilang ilabas? Kasi, makikita natin kung paano talaga nila mas lalong binabawi yung pondo ng bayan. So, my stand is, unless the Congress, House, and Senate will really commit in releasing the complete breakdown and all the details, at saka yung DBM i-release na kung ano yung funding, kung hindi na i-release yun, walang totoong remorse, walang totoong transparency. They will just try to cover up. And unfortunately, sana yung mga kakampi natin na senador, sana sila, they have to come clean with their insertions. Kahit kung hindi, mas lalo pang sabihin na, kami nga hindi napunduhan, ayan, nagsingit kami, pero hindi pinunduhan for later release siya. Yan ang interesting. Yan ang interesting. Kasi pagka kunwari, lalabasan na ng mga amendments, ano yung mga amendments ng mga senador, ano lang yung na-approve? Exactly. Ano yung na-approve? Kasi isipin mo yun 410 billion. Out of 410 billion, 212 na. 200 as of June 212 na yun na-release. So, isipin mo yun kung sino-sino yung mga 212 na yun. Of course, kasama lang dyan si Risa Antiveros, diba? So, interesting kung sino-sino yung mga nabigyan. At saka kaya nga ako, Joey, kung ako sina Bato, sina Pongo, or kung sino pa man, kung ako yung may insertion, I will have to come clean with my insertions. I will have to tell people, okay, ito yung pinaglaban ko sa Senado na mapasok, mapunduhan to kasi hindi siya binigyan ng budget sa NEP. So, pinaglaban ko to sa mga colleagues ko na maipasok. Problema, ito hindi napunduhan. I mean, the best thing that they can do is to come clean with it. Huwag na maghintay na mabukal-kal pa. Isa pa palang malaking questions dito kay isa pang malaking question dito kay Risa Ontiveros. Putya, lahat ng amendment mo projects. Diba? Lahat ng amendments mo project, wala man lang na parang no, I push for the budget na ilipat ng ang tawag dito na modernization ng processes ng DICT.
Si Bagong Yung mga Henerasyon, ganon. magandang si Bagong Henerasyon may sinabi si BH na magandang sa nag-disclose siya Oo. na meron siyang amendment na pinush sa BICAM, which is yun yung sa DICT para improve ng Wi-Fi. O yun. Oo, Talagang yung mga buong, ganong hechos pa. I mean, that's a oo, reasonable, no? That's a very, very oo, reasonable amendment. Like, for example, okay, so magpatayo kayo ng 3 building dyan, yung pera na yun, gamitin mo na lang yan sa improvement ng Wi-Fi. Diba? yun yung Bakit ang maganda. amendment mo, panay projects, panay solar lights, multi-purpose building, roads, diba? I mean, Panay mas matapos construction. sa DPWH. Diba? Exactly. At saka ito pa nakita ko, nung chinek ko quickly, yung mga solar LED lights na mga ganyan, I posted one, yung nasa Mersamis Oriental na mayroong budget na 200 million na nakalagay sa insertion ni Lisa Antiveros. Pag chinek mo yung contract na nasa Mersamis Oriental, nag-bid siya ng March 2025, nagsimula yung project ng nasa June 2025. Yung At solar so lights far, na yan. solar lights sa Misamis Oriental. So far, nasa 20.47% yung progress ng project. 24.7? Yeah, 20. I think 20 to 20. Basta less than 30. Ngayon, pag tininan mo yung contract agreement, normally kasi sa contract agreement, may nakalagay na bill of quantities. Diba? For example, ilang solar light to, tapos magkano ang bawat item. Yung contract agreement na yun, walang naka-attach na ganun. So, absent yun. That is, yes. Yung Okay. pinakita natin kanina, yung pinakita ko kanina, Mamilay, ka ng mga bidding documents. Yeah. Pero hindi. Baka Yes. naman baka naman yung issue parang kontrata lang pero meron pang attachment yun. Yes, okay. Sige. Tama ka, Ms. Nega. Let's just give the benefit of the doubt. Let's not be very, okay. Let's give a benefit of the doubt on that. Maybe hindi lang na-attach, hindi lang na-publish. Okay, no problem. Pagdating naman sa isang insertion niya na nandun sa Zamboanga, because yan, Zamboanga, nakita ko, tingnan mo kasi tininan ko nito compared dun sa Ilocos Norte na second district naman. Hindi kay Sandro pero sa second district naman, na cousin ni BBM yung congressman. Okay, cousin ni BBM. Ang street, I don't know if what is the correct pronunciation of that? Tapered, I don't know. Yung solar lighting. Ang per item na nasa Ilocos Norte, maybe it's a different specification, I mean, they can correct me. Nasa 232,000 bawat isang solar light. Ganyan. Pagdating nun kay sa Antiveros naman insertion, nakita ko yung breakdown ng bill of quantity naman. Nasa 162,000 yung per unit. That's why we're urging Senator Marcoleta to check on this solar kasi I've been receiving a lot of reports about this na ito lang yung unit item niyan, nasa 36,000 lang pagdating sa DPWH contract, nagiging 232,000. It's like minsan times 10, times 11. So, parang yung walis ni Joey, parang yung walis tingting noon ni Joey De Leon, ay Joey Marquez noon na worth 15,000 isang walis tingting. Diba? So, kailangan to ma-check. Sana, kaya nga, let's urge our senators na tingnan to. Kasi kung titingnan mo yung mga insertions, but yung solar light, my goodness, solar light, magkano? 162,000 bawat isa? Yung bawat isa? Taper, sabi ni Ray Bonales. Okay, taper. So, yun, ibig sabihin, we have to check kasi iba-iba to May nakita ko sa Davao. Tingnan ko, check ko quickly Davao. Meron 92,000. 92,000. Pagdating sa Ilocos, 232,000. Pagdating sa insertion ni Lisa, mga nasa 162. I will have to double check with the figure, but really, ganun ba? Hindi ko alam kung anong difference ng mga, okay, sige, let's give a benefit of the doubt. Merong differences sa mga specifications. But then again, once and for all, there should be a Senate investigation on this na kailangan aware yung public. Yung nakikita nilang light sa street light nila, magkano presyo niyan. Diba? There should be like that. And ito nga sana, kasi tayo, maingay tayo sa social media. Sana, mag-level up yung mga kakampi natin senador. Kasi sila yung nandun sa Senate halls Kahit, diba, sila yung tipong may power to manifest, mag-privilege speech, to call, magkaroon ng resolution. Dapat dalhin nila yung boses natin doon. Ngayon, kung guilty din sila sa insertions, ito yung sinasabi ko, mag-complain sila. Sabihin nila na, sa totoo lang, kami may insertions din kami. Ito yung nangyari. Tapos sabihin nila na, ito na kasing kalakaran. Mag-ano sila, they have to be, how do you say that? Come clean, and you tell the Filipino people na,
yes, naging parte din kami ng kalakaran na ito at we're willing and we commit na baguhin yung sistema na ito. And ito yung mga insertions namin. At ito yung status ng pondo ng release ng funds. Actually, there, kung may insertion ka man, just in case may insertion ka at pa-implement mo, kung na-implement naman ng tama yan at okay, wala namang problema eh. At least, Correct. paano na-deliver. Pero kung hindi mo Actually, deliver, May konting problem doon. May konting problem. Actually, meron talagang malupitan na justification doon. Kasi nga, in theory, dapat kasi talaga, hindi nag-i-insert ng bonggang-bonggay. Kapag kunwari, nasubmit na yung NEP sa House of Representatives, wala na dapat sa insertion yan. Yung collaboration ng, yung at least for me, no, yung kunwari yung pakikipag-usap ng mga kongresista at saka ng mga senador doon sa mga executive officials, there must be a way on how they can collaborate on which budget should be prioritized eh. Ganon. But anyway, let's say sabihin na natin na gano'n na nga yung situation. Kasi na-amend ka naman talaga at some point eh. Pero dapat, yung amendments na mangyayari doon sa pagka-submit ng NEP, yung amendments na mangyayari sa budget deliberation, hindi na yung parang, ay, wag itong roads na itong unahin natin, itong roads ang unahin natin. Wala, dapat those kind of amendments should not be allowed eh. It should never be allowed. Kasi dapat, ang talagang nakakaalam yan kung anong dapat unahin is the executive. It is within their wisdom to determine kung anong daan ang unang uunahin o hindi. Kasi at the end of the day, sila naman ang kakatapin ng mga tao eh, bakit wala pa kaming roads dito? Diba? Oo. So for me, pagdating sa mga DPWH projects, dapat walang ina-amend dyan. Okay. An acceptable amendment for me would be the one that would deal with efficiency. The one that would deal with, yung kumbaga, yun ngayon, kung kunwari, you have to choose between budget for rabies or budget for tigdas. Okay? Oh yes. Kunwari lang naman. Mag-benefit talaga lahat. Ito lang ang pera natin. Okay. You have, let's say sabihin na natin na you have 100 million. Pagkatapos, ano ang mas dapat ponduhan? Yung tigdas o yung bulutong, ganyan. Alam mo yun, yung, just throw the line here na, they have to justify ano yung urgency ng dalawa na yan, ano yung mas urgent, ano yung mga kineme. So, pagdating sa budget deliberation, it's really about priorities. It's really about ano yung mas important, saan natin dapat gagamitin na yung budget talaga, yung pera talaga natin, that we are going to get bang for our buck. Exactly. Joey. Joey. Pilihin natin, solar lights, pilihin natin, ganyan. Okay. Joey, lagyan dear sandali. Sige. Ang sinasabi ko kanina is kung talagang, kasi nga kalakaran, so yung ibang mga senador din, meron din, para mag-campaign sila. Walang problema kung halimbawa talagang kalakaran, pero na-implement naman talaga. Kaya nang bakit tinatago? So, I get, yes. Yung kalakaran na yan, is something yan. Pero ang problema kasi dyan, Miss Laika, okay, bigyan natin siya ng context, ng bigger picture, tapos mag-zoom in tayo. Wait sabi pala kasi sabi niya nakakaantok to yung boses ko. Alam niyo kasi, hindi ako pwede masyadong malakas kasi may makikising. Ayun. So, ang bigger picture kasi dyan is, alam natin yung kasi, di ba, sino malapit sa kusina, yun yung busog, di ba? So, sa NEP pa lang kasi, pina-question na palagi yan sa deliberations, sa House deliberations, sa Senate deliberations, bakit ito yung merong allocation dito, bakit ganito, ganyan. So, of course, we know politics. Siyempre, kung sino yung malapit, siyempre, ganun yun. They're favored, di ba? Yun yung reality. Ngayon, alam mo, ang kagandahan kasi talaga sana, pagdating ng Senado, ay ng Congress, maganda talaga sana yung check and balance nga. Kasi Senate, yung proposed budget, pupunta sa Congress for deliberation, for check and balance. I-scrutinize nila. Ngayon, walang check and balance sa walang check and balance sa project. Wala talaga. Nang nangyari sa kanila, parang silang parang diba? kumbaya. Parang kung gusto mo ka lang magdikta kung anong DPWH project ang una, dapat nag-mayor ka. Nasa executive ka, kasi diba? yung Regional Development Council, kasi yung budget process kasi is nagsisimula sa gano'n, di ba? Hanggang makarating sa DPCC. Pero ano nga kasi dyan, isipin mo yun yung sinabi mo kayo na Joey, na pagdating sa DPWH, isipin mo yun, 1.088 trillion, okay? Approved budget. Approved. Halos kalahati yan siningit ng mga kongresista at mga senador.
What does it tell? Gaano ka mutilated? Kaya sinasabi siyang mangled beyond recognition. Hindi siya makilala. Kaya sinasabi siyang mutilated, kinatay. Bakit kinatay? Bakit hindi makilala? Kasi yung budget na dagdag, bawas, tanggal, ganun ang nangyari sa kanya. Kaya kung titignan mo yung example 2025 budget ng DPWH, talagang kinumpare ko yung NEP at saka GAA niyan. Ang makikita mo sa NEP versus GAA, ang increase lang, tingnan mo kung gaano siya ka sinasabing mutilated, the word mutilated and mangled. Pag tingnan mo yung NEP, 900 million. Pagdating sa GAA, ang approve is 1088 trillion. Ang difference ay 188 billion. Yun yung difference. Pero pag tiningnan mo yung sa loob ng composition ng major programs ng NEP at saka GAA, pag kinumpare mo yun, makikita mo na merong mga parte doon na program. For example, flood management program is one of the programs. Tumaas yun siya. Pagdating sa asset preservation, tumaas din yun. Pagdating sa conversions, yung mga CPAG, yung mga multipurpose buildings, PIP, tumaas din yun. Makikita mo yung total increases, nasa 319 billion. Okay? Increase lang yun, ha? Kasi yung 188 kanina na sinabi ko na difference ng NEP versus GAA, net na yun, plus minus na yun, net effect na yun. Yung decrease at saka increase, tinotal mo na, ang total niya is 188, yun yung difference. Pero pag nakafocus ka lang dun sa mga positive, yung naka-increase lang, nasa 319 billion. When I asked DBM about it, I said, can you please, Yusek Goddess, can you please confirm? This is my computation. 319 billion nakikita kong increase. Ano ba talaga totoong increase? Sabi niya, binalikan niya ako, tapos sinabi niya, May pa to ha, nangyari to, April, May, yung exchange namin sa isang comment section. Sabi niya, yung computation mo is actually hindi siya accurate. Sabi niya, kasi hindi 319 billion ang totoong insertions. Ang totoong insertions ay 410 billion. Isipin mo yan, Joey. Ang computation, ang kita mo ng increases 319, pero ang totoong insertions, 410. Bakit? Kasi ang DPWH details nasa 1,000 plus pages. Of course, hindi naman mais-isa namin ni-cut yun. So, kaya sabi ko sa kanya, anong composition na to hindi niya mabigay? 410 kasi nga, maraming mga line items na tinanggal, dinagdagan, binawasan, pinalitan, ganun. Kaya, mangled, hindi mo makilala. Mangled beyond recognition, hindi mo makilala. Kasi, ang nangyari sa mga line items, tinanggal, dinagdagan, binawasan. For example, yung DPWH ng MAA, yung sa Davao, yung naging issue na isang last month, nawala. I checked the NEP, nandun may NEP. Pagdating sa GAA, nawala. Isang example yun ng pagdagdag, bawas, tanggal. Kaya pag yung mga budget, tingnan mo, pati mainstream media mag-report, tumaas yung budget ng DPWH by 188. True, technically true, but that is not the real amount of items na ginalaw nila. Hindi yung, kaya, yun lang yung naked to the eye. Pero, yes! Yung paghalo-halo ng budget sa loob does not really reflect doon sa increase or decrease niya. Yes. Kaya alam mo, yung DPWH pa lang to, naku, yung DA din, naku, yung DPWH, yung MMDA, yung DA, Department of Agriculture, naku, marami ding busog doon sa DA. Actually, gumawa na kami ng presentation ni Kate, chine-check ko pa lang, parang dino-double check ko pa lang kasi yung taon-taon din-check ko. Naku, marami ding dito kasi yung DA, Department of Agriculture, sobrang tumaas yung budget na pagdating kay Bongbong Marcos o naging secretary siya. Kung kailan tumaas yung budget, doon naman sobrang tumaas yung inflation, tumaas yung import, as in nagtaasan yung presyo. At siya yung secretary nun. Di ba, hindi masyadong, ngayon medyo naglaylong usapan dyan, pero if you will have to remind, Kiko Barzaga, tingnan mo yung DA when he was the secretary, di ba? Tapos yung mga sabing smuggling and everything, di ba? So, if you will have to, marami nag-message sa akin din about sa the mga prices, pero ang sabi ko kasi sa kanila, I'm very sorry, kahit, di ba, Joey, usap tayo doon pag may mga, minsan may nag-expose, we cannot post that, kasi kami kasi, unless there's an evidence or there's a supporting document, we cannot just, ayaw ko naman kasi magsabi na, ang DA, ito yung ganyan, kung wala akong mapakita ng supporting document, kaya marami akong hindi mapopost about DA, kasi we are still digging the documents. Actually, yan ang lahat ng mga importation, merong mga malalaking procurement,
lalaki pera dyan. Kaya nga sabi ko, nandito pa lang tayo sa flood control project. Itong flood control project, tip of the iceberg pa lang to. Yes. Wala pa tayo dun sa mga wala pa tayo dun sa mga, wala pa tayo sa smuggling. Wala pa tayo sa Exactly. mga, wala pa tayo sa mga, yung mga, magdidikta rin ng sobrang mga malalaking pera. In fact, si Saldi ko, kilala to sa Mindoro na kinukubra niya lahat ng procurement dun eh. Naku, As ito nga. Alam mo kasi, Joey, sa totoo lang, kaya si si Senator Marcoleta, he's very, why SunWest? Diskaya pa lang yun, di ba? Kasi yung SunWest, matindi yung SunWest. Nag-release na kami ng SunWest sa pa lang yan, as a construction company. Tapos iba pa yung sinabi mo, di ba, na meron pa nga yung, yung ZC, Zamboanga. Yung fishing, yung sabi, hindi naman pala daw, yung company name. Yung ZC, yung ni Saldi ko. Zamboanga City daw yun. Di ba? So, nakalagay doon, alam mo yung kaya pag sinabi ng mga kakamping na Duterte administration, tumaas yung ganyan, mga flood control. Naku, ito nga ang release na si Maki Pulido, 2027, 2029, may mga flood control, may mga, ghost projects na yung SunWest at saka High Tone, di ba? Nandun, we have been posting about that. So, at tingnan ko rin yung mga DPWH COA reports. Tingnan ko yung 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 hanggang 2023 kasi yung latest. And wala naman talagang, kaya nga sa ko na, that's macro level tayo. Wala naman talagang DPWH na malinis talaga taon-taon. Talagang meron talaga. Issues. Yes, kasi DPWH COA reports and everything. The thing is, kaya nga, ito nga gano'n sila ka-guilty. The Congress has the power of the purse and they have oversight powers. Ngayon, supposedly, pagdating ng budget, sila yung mag-scrutinize at saka pagkatapos ng budget, during the budget, doon dapat gamitin yung mga COA reports. Hindi nagagamit yung COA reports during budget deliberation kasi nga, sila ngayon, di ba, magdadagdag. Pagdating naman ng budget, supposedly budget implementation, kasi di ba, budget preparation, budget legislation, budget implementation, then budget accountability, yun yung cycle ng budget process. Pagdating ng budget legislation, so nagsingit sila. Pagdating ng budget implementation, allegedly involved din yung mga porsyentuhan. Pagdating ng budget accountability, doon pumapasok dapat yung COA, at the same time, yung oversight function nila, yung power na, di ba, I moved to cite in contempt and everything, di ba? Patawag sa PINA. Bakit hindi nangyayari yan? Kasi, ano pag-uusapan doon? COA reports. Anong laban ng COA reports? Delayed, walang mga budget process, yung mga rigging, yung mga bidding, may problema. Yun yung pag-uusapan sa oversight function. Sinong involved doon? Officials, contractors. Sino nagbigay ng pondo para magkaroon ng project implementation? Congress. Babalik at babalik sa kanila. Babalik at babalik sa kanila. So it's really that is from the kumbaga macro level. Tapos kung i-zoom in mo siya papunta sa kanila, from the budget preparation to the budget accountability, ang power ng Congress supposedly hindi talaga dapat mangyayari yung anomalya. Of course, mangyayari yan kasi by nature, man is a sinner and man will do something bad. Millions, billions, porsentuhan, kickbacks, di ba? Why couldn't they not confront this very problem? Away naman lahat yan. Alam naman natin yan, Joey. Alam naman natin yan. District engineers, mayaman, may sasakyan, BOC, BIR, alam naman natin yan. Parang wala lang tayong mga ebidensya na hawak, di ba? Pero alam natin yan, di ba? So, why would Congress not confront it? Kasi nga, it all boils down to them. It all boils down to them. And now, as much as I like, Secretary Amelia, she looks graceful, kind. But the thing is, no. She has to be answerable as well. And duda na ako sa kanya ever since nung inapprove niya yung 2025 budget eh. That is when I lost all the trust and talaga. The mere fact na yung sinabi, yung alam mo yung may chene-chene sila nun na, hindi na nga kami magpapasko kasi nire-review namin yung budget. Tapos, budget. Thank you for saying that. Yan yung sinabi niya, di ba? Turn off, di ba? Meron, sinare mo yun din eh. Sinare ko yun, sinare mo rin yun.
And Yeah. I think itong ganitong sobrang galing ng magnakaw nung House of Representatives ng budget ito sa flood control. Kasi methodological yung pagnanakaw nila ngayon yung 2024 at 2025 budget. Mm-mm. Ano na talaga parang sige ilagay muna natin sa program tapos ganito tapos ganyan tapos ganito ang magiging distribution, ganyan. Systematic talaga. Grabe. Really created a whole new system on how to funnel funds to their pockets. And I don't think it's possible without the guidance of the DBM. Because DBM, Department of Budget and Management. Diba? I mean, ba't ka makakapag-download at magre-release ng ganung karaming pera for flood control? Yes. And hindi naman part ng regular funds. Pero dear, yan ang problema ko kasi 'di ba parang ito yung approved budget mo, tapos pero kung nakapilang ang program. Somehow yung approve mo yung may appropriation nawala, napalitan ng mga ng unprogram. Dahil halimbawa, just in case, dapat yung unprogram pumapasok lang yun kapag may savings ka o kaya talagang may important need. Yeah, three. According to the law, according to the General Operations Act, special provision ng unprogram appropriations, may tatlong ways para malabas yung unprogram appropriations. Yun sinabi mo kayo na may savings, may excess revenue, at saka may satisfied mo na yung nandun sa regular. Oo. Kung ba na satisfied yan, wala na bang siya yung Pangulo dyan? Kasi parang yung budget Meron, kasi kaya nga, Miss Laika, ang dito is ganito. DBM is he is not innocent. He is not innocent. Kasi talagang, one classic example na susubaybayan natin. Okay, subway, for example, in 2024, may proposed budget siya na 68 billion. Okay? Pumasok sa NEP. Pumasok sa National Expenditure Program or proposed budget. Pumasok. DOTR. Pagdating ng BICAM, meron pa rin kasi yan siya konti sa sa GAB. Kasi wala nga kasi masyadong transparency kaya hindi natin nakikita masyadong cut. Pero nilabas na ni Congressman Ungabin. But okay. So, ang subway, pumasok sa NEP, nawala sa BICAM, nag-zero sa BICAM, at nag-zero sa GAA. Okay? Zero na siya. Makikita mo yan, saan siya napunta? Kasi pag tinanggal mo kasi yan, you have to put it somewhere. Where did they put it? Sa unprogrammed appropriations. Kaya lumobo yung unprogrammed appropriations. So, parang siyang basket, tinapon doon yung subway. Isang example lang to marami pang iba. So, actually, ang ginawa nila sa unprogram, in order to, kasi di ba hindi ka pwedeng mag-increase or mag-decrease ng budget? So, kasi bawal sa batas. Oo, bawal sa batas yun. So, tapos, yung unprogram, hindi naman yan talaga, wala naman talaga, hindi yan part nung threshold ng kung ano yung i-increase or i-decrease ng hindi part yung unprogram doon. It's hindi nga yan kasama sa deliberation yung unprogram din. Hindi lang masyado inukit. Minsan ang tanong lang kasi ang nagpa-present ng unprogram appropriations, parte kasi yan sa DBM presentation. Pag nag-present ang DBM, kasama yan pati yung mga pension gratuity. Pero hindi yan binubusisi sa budget deliberation. Yes. Meron siyang ang program appropriations, meron siyang breakdown. If you guys want to check, we have posted it in the page. May detailed presentation kami doon sa program appropriations ng 2025. Ang ginawa niya, so if I may just continue doon sa subway, ang ginawa niya, Joey, nasa NEP, tinanggal sa BICAM, zero sa GAA. Nilipat sa unprogram appropriations. Kaya makikita mo na ang unprogram appropriations ng 2024, tumaas. Alam mo, Miss Laika, ang ginawa nila, kasi kailangang punduhan kasi yun. Kasi foreign assisted yun Subway yun Kailangan ituloy-tuloy mo yun Kasi nasimula na yung loan. Nasimula na siya. Kailangan siya ituloy. Okay? Alam mo ang ginawa nila para matuloy. Doon pumasok yung Special Provision Letter D na kunin yung mga excess funds ng GOCCs para mapunduhan yung unprogrammed appropriations. Gets mo? Kita mo maniobra? Kita mo yung maniobra nila? Tinanggal. Talagang kasi pag sa kapag sa corporate yung mga ganyan na galawan ng budget, halimbawa, even na satisfied mo yung conditions, dapat aprobado pa rin ng boss. Exactly. So, kinokorrelate ko lang na itong ginawa ng DBM na to, hindi naman sila nagkutsabahan ng hindi alam ni DBM, ng presidente. So malamang may alam ng presidente yan at pinayagan niya. Nagbigay sila kasi because hinayaan nila lumobo yung unprogram funds. Basically,
it gave the House of Representatives some leeway kung paano manipulahin yung nando sa regular budget, yung Mm-mm. regular na ano. Kasi nga parang, sige, kagaya nung sinabi ni Kong Ungab, tinanggal yung 11 na flood control projects na foreign Mm. assisted. Nilipat yon sa Program. unprogram funds. So ngayon meron kang space, 'di ba? Meron kang space. Fiscal space. DPWH. Oo. So ngayon, i-fill up mo 'yon. It becomes a playing field ngayon sa House of Representatives to create a smaller flood control project that is distributed among the per legislative district. Correct. Nilipat mo yung space nun from dun sa regular na dapat popondohan to doon sa unprogrammed eh. Pag kasi yung unprogrammed lang natin pondohan yan kapag total may provision D naman. So, hintayin na ganon. So, naging sobrang naging sobrang laki nung wiggle room dahil dyan sa inalaw and it is part of Bongbong Marcos it's part of the Bongbong Marcos project. Exactly. Kung hindi obra sa kanya yun, hindi niya i-allow yun. Exactly. Hindi sa regular. Huwag ka na mag-speculate. He signed.